Okay, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan, no? So niini nga kagabion, magadala na usab ako og kining mga pulong nga atong pagatun-an, pagatukion karon. Na actually importante kayo ni no, kini nga ako ang pagadalon kanino karon. Tungod kay si Jesus Christ mismo nanawagan no og maghinaot ko bisan kinsa nga makadungog niini mga video sa panawagan ni Jesus Christ. Ang tanan nga makadungog moduol unta kaniya. So kung unsa ang panawagan ni Jesus Christ, ato ning pagasugdan no, pinaagi sa pagbasa sa Mateo 11, versikulo 28. So nagaingon diri. Come unto me. Come to me, all you who labor and are heavy laden. No? Dali kamo. Kanako kamong tanan nga gikapoy og gibug-atan sa inyong mga palasunon. Okay. Ito ni Tagalog ko, ano? Pag Tagalog. So, Jesus Christ issues a universal and personal invitation refers to working to the point of exhaustion, while heavy laden means being burdened like a beast. Noon kadumduman ng kanang mga kabayo nga kargahan og mga bugat kayo nga mga lulan. Ng mga riyada bitaw ng mga tao sa bukid-bukid dapit nga ilang mga kabayo bugat kayo ang mga ipangkarga nila ba. Kanang kapaw. No, grabe. So munang giingon diri nga heavy laden means being burdened like a beast sama sa mananap. Ang kabugat nga gidala sa usa ka Kristohanon. Bugat kay mo to nanawagan si Jesus Christ nga ali kamo nga kapuyan, kamo nga nagdala og bugat nga lulan, no? Mao nay panawagan ni Jesus Christ. So with a heavy load, no? Like a beast of burden with a heavy load. This includes the burdens of sin, religious legalism, like Pharisees' rules, and the general struggles of the Christian. No? So, dili kay sa religion sa lang gipasabot, di lang sa tao ang pasabot nga doon na sila yung bubugat nga gidala. Kung dili, nag-indicate usab kani. No? Nag-indicate usab kami sa sala, sin, religious legalism. No? O kana ang but usab ipasabot niya na and the general struggles of life. Kana mga kasakit sa kinabuhi nga ato ang na tagamtam. Ano giingon rin nga heavy load. No, kabugat. Okay. Si Jesus nag-imbitar sa tanan ang gikapoy, no? Nagpasabot sa kakapoy sa lawas ug kalag dili kay sa kakapoy sa lawas lang ang buot pasabot nato. Kundili hasta ang kakapoy sa kalag. Ano man? Tungod kay ginabugatan sa mga palasunon, nagpasabot sa mga problema, sala ug mga gidili nga gusto sa atong kasing-kasing nga makabugat kanato, no? So, duri ka na mga gidili nga dili gusto sa atong kasing-kasing
Unya atong labuhat ay usa sa nakahatag kabugat sa atoang pagkatawo. Di man gid ato na malikayan makabuhat man gid ta no. Kay miingon mo gani sa Apostol Pablo na ang iyang gidumtan nga dili niya gustong buhaton mao hinuon mo iyang mabuhat no. Ano man tungod sa sala daw nga nagpuyo sa sulod niya. Okay. Okay no, ang padenta. Siya ra ang atong moduulan sa kanang mga struggle katong gitubang wala na ilaing moduulan nato na siya ra. Busa sa kani nga panawagan ni Jesus Christ angay nakitang buduol aron magkuhaan ang kabugat nga atong napasaan. Okay. Matod pa sa libro sa Salmo 55 versikulo 22. Gaingon din kang Hihuba ang imong lulan no? Iga itsa kang Hihuba ang imong lulan ug siya magabantala kanimo. Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. Okay. So, ikaduha, ang saad. Promise ni siya mga igso, no? Paingon diri nga, I will give you rest. No? Promise ni siya sa ato pagkay promise. Mahitabo, matuman gid kini maong saad. Ina picture ni kay will, no? I will, ang yung gigamit rin, I will give you rest, no? And I will give you rest. Tagaan ko kamo og kapahulayan or papahulayan ko kamo. No? The rest Jesus offers is not just a nap, it is a spiritual rest, peace with God, quieting of a guilty conscience, an end of striving to earn God's love. It is rest found only in relationship with Him. No? Kina nga pahulay, namatod pa sa mao nga atong gibasa, di palang dugay, no? Kini nga pahulay, the rest of Jesus, no? Kini nga pahulay, dili ilang kakulang sa trabaho. Dili lang kay ang trabaho nga makulangan na to, no? Ang kalinaw sa una-una, o kasing-kasing, nga gikan sa pagkasayod nga kita gihigugma o gidawat sa Dios. Pinaagi ni Jesus kini ang pahulay gikan sa mga pagsulay nga muluwas pinaagi sa atong kaugalingong binuhatan. See, nindot kayo no nga ang mga panawagan ni Jesus Christ. And then sa libro ni Juan 14:27 nagaingon siya dito, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kanyo. Peace I live with you. My peace I give to you. No? So ingon na. Yang kalinaw, yang ihatag og yang ibilin ka nato. Now, take my yoke upon you. No, the condition. So, nasi saan nga papahulayon ta niya, pero na siya kondisyon kagihatag. Sa mga kondisyon. Pasano ninyo ang akong yugo. No? Take my yoke upon you. So, a yoke is a wooden bar that joins two animals together to pull a pillow. So, mo ni gigamit bitaw kining yoke sa karabaw. Diba kung imuha na siyang idaro or imo doon na siya
yugo ibutang sa liog, no? So mao na siya, no, ang usa ka yugo. Here it signifies submission, discipline, and being united with Christ, no? Nagpasabot nga ang kanang yugo signifies submission, discipline, and being united with Him. Makikiusa kaniya. Na makikiusa kaniya. To take issue means to stop carrying our burden alone and to walk in step with Him. No? Dili kay means stop carrying our burden. Ang dili kay kanang gining muundang ta sa pagdala sa kabugat nga kita lang, kundili and to walk in step with Him, kundili maglakaw ka uban kaniya, letting Him lead and carry the weight with us. Muuban siya mo'y mag-lead sa pagdala sa kabugat uban ka nato. No? Ang yugo sa kahiman nga gigamit sa mga kabaw, no, aron muna akong kuan ganina, no, sa espirituhanong nga yugo si Jesus napasabot sa pagpasakop kaniya og pagtugot nga siya ang mudumala sa atong kinabuhi. Siya may mudumala sa atong kinabuhi. Dili na kita mag-inusara. Kauban na nato si Jesus sa pagdaro sa atong inadlaw nga kinabuhi. So nakadumdum mo itong kanta nga Footstep in the Sun. Footstep in the sun, no? So natingala siya, na siya ramang usa galakaw. Paglingi niya nga nung dunay laing tunog nga tiil. So nasabot niya, wala, di ko mag-inusara, di ko kauban. No? So, ingon niya na, maingon si Jesus Christ, nga siya mo oy, aro sa atong inadlaw nga kinabuhi. Pilipos 4:13, makaya nako ang tanang pinaagi kang Kristo nga nagpalig-on kanako. I can do all things through Christ who strengthens me. No? Nagpalig-on kanako si Jesus Christ. Kanato, di kay kanako lang, kanato, no, nga nagatuo usab kaniya. Number 4, learn of me, mingon siya pa ang pagtuon, no? And learn of me, the discipline, English, and learn from me, og pagtuon kamo kanako, di ba may ana man siya sa mga bersikulo. Being used to Jesus is a learning process. We learn His character, His ways, and His heart. It is a discipleship school where the teacher is gentle and the lesson are about love, humility, and trust. No? Ang pagkakugos ni Jesus, dili ilang basta pahulay kini usa ka eskwelahan. Magtuon kita kaniya kung saon paghigugma. Pagpasaylo, pagsalig sa amahan, siya mismo ang atong teacher, atong maestro siya. No? Siya ang nagtudlo ka na to. Kung saon nga makalihok ang atong gugma nga to sa uban. So ako man ang matudlo niya, no, po kay ang sa 1 Corinthians 13:13 is tulong na diha, faith, hope, and love. Ato niya nang isutan. Abstract na kanang mga words nga dili makita, mga pulong nga dili makita. It's called abstract noun. So ato niya na to na, no? Now,
If indeed you have been taught in Him, as the truth is in Jesus. No na diha lamang kang Kristo Jesus kita nakatuon sa kamatuoran. No? Diha lamang kanya kita nakatuon sa kamatuoran. Okay. For I am gentle, lumiingon siya. For I am gentle and lowly in heart. Kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing. Ingon siya na. Jesus assures us that His yoke is not harsh, dili dautan, dili makadaot, or cruel. He is gentle, or may ka nang mapainubsanon. Meaning, His power is under control. He is lowly in heart. Meaning, He is approachable and humble, not tyrant. He leads with love. No? Nagpanguna siya uban sa gugma. No? Gipasaligan ta ni Jesus. Ngang iyang yugo dili bugat kay siya mismo magho. Huwag mapainobsanon. Dili siya parehas sa mga leader nga mapintas og bugat og udlot mahigugmaon siya og duol. Ira kanato dili taangay mahadlok kaniya. Sa libro sa Isaias, ang atong mabasa didto, Isaias 42 versikulo 3, ang nagsandayog nga tangbo dili iniya pagkabalion ug ang nagakitap nga pabilo dili niya pagapalungon. No? Brace red, he will not break, and a smoking flax he will not quench. No? Dili niya pagapalungon ug unsa man gani ang mga kalayo, ang mga aso, ng flax we will not quench. No? And you will find rest for your soul. Lumiingon siya, makakaplag ka mo kapahulayan sa inyong kalag, no? And you will find rest for your soul. So, ang mga kaplag o pahulay alang sa inyong mga kalag, this is the deep inner tranquility that comes from being rightly related to God. It is the rest for the soul, the cessation of internal striving, and the beginning of true peace. No? Kini ang kinahilagman nga pahulay nga dili makuha sa kalibutan. No? Kay sa eternal life naman paingon ta, no? Sa atong kapahulay dayon niya natong kapahulayanan. Ana sa husto nga relasyon sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Kini ang katumanan sa iyahang saad. No, may katumanan sa iyang saad. Nga ikuan kani gisulat kini ni propeta Jeremias. Nga mabasa nato sa Jeremias 6:16. Ingon didto, tindog sa mga dalan og tan-awa pangutana sa mga banay nga dalan hain na ang mayong dalan og lakaw kamo ni ana og makakaplag kamo og pahulay alang sa inyong mga kalag. No? So, hindot kayo no ang iyahang mga promise. You stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is and walk in it, then you will find rest for your soul. No? Sumuna ang mga panawagan ni Jesus Christ, mga igsoon, ug ang iyahang mga saad. Busa kung kinsa man ang nakamati o nakapaminaw ni ini nga video.
duol kamo ay pakyasan ninyo ang panawagan sa atong Ginoong Hesukristo. So diri lang lamang ako kutom no, may gabi ka natong tanan o God bless.